Good evening, ladies and gentlemen. Ngayon, ituturo ko sa inyo, lalo na sa mga nagdi-DIY braces, kung paano maging dentista. How to become a dentist. No? Kasi, baka sabihin, si Doc Mikey naman, binabardagul kami. Gusto lang namin magkabit ng mga braces at gusto lang din namin maging dentista. O ito nga, ituturo ko na sa inyo, bago magkahulihan. Kasi hindi naman yan ituturo sa inyo ng NBI tsaka CIDG eh. Kukulong na lang kayo bigla. Tapos pag mumultahin, mas maganda na yung dito, tinuturo ko na. Ha? Para, you know what? Para, pag nagdentista na tayo, same footing, doktor ka na rin, pwede tayo magbardagulan na. You like it? O, di ba? You like it? Ngayon, hindi ka makalaban sa akin eh. Di ba? Ngayon, tuturo ko na sa inyo kung paano maging dentista. Ha? Bago pa kayo mahuli, aral na. Ha? At saka ito rin ang dahilan kung bakit kami naggagalaite. Kasi dumaan kami dito nag-aral kami. Tapos kayo bigla nila self-proclaimed dentist, instant, unggoy. Hindi kami makakapayag. Alam mo, sabi nga ng may mga pinag-aaral ako ng mga dentistry, scholars, no? Doc Mikey Scholarship. Sabi ng scholar ko, Doc, ano ba yan? Ang hirap ng dentistry. Oh, huwag na lang kaya namin tapusin. Dami naman nagdi-DIY eh. Ano? Parehas lang din. Nagpakahirap pa tayo. Iniisip ko lang ang generation ng mga future dentists. Ano na magiging henerasyon nila? Ano na magiging practice nila? Ha? Braces with eyelash extension? Buha ka ng iyong... Gigil niyo ako. Gigilan niyo yan ha? Alam mo, may mga dentista na mga hindi na mairaos ang isang buwan dahil sa pagbabayad ng renta, pagbabayad ng mga empleyado, pagbibili ng mga dental materials, consumables, parking lot. Tapos kayo, hindi naman kayo umuupa Nanginan nyo, home service nga kayo, di ba? Yung pamasahin ninyo, inaawas nyo pa dun sa naloko ninyo. Unggoy. Kaya may mga dentista hindi nagpa-practice. Dami ko kakilala. Kasi nga busit na sa'yo, di naman makapagsalita. Mag-aral kayo. Tuturo ko na. Eto na. The first dental school in the Philippines is De Ocampo. Para may idea ka ha kung saan papasok na school. Baka dentistry tayo, saan tayo pa ba? TESDA. Yung ina mo? Sa UAAP, 3 lang ang school. UE, NU, UP. Wow, may bala ka pa mag-UP? Ang sabi mo nga sa DIY braces mo, we accepting transferring clients. Hindi, assess yourself ha. Kung kung 128 MB lang ang kaya ng utak mo, huwag ka naman mag-UP. Ako nga, di ako nanggaling dyan Nanginan to? At pang-apat, DLSU. Now, they are offering dentistry in Dasma. No? Open na sila. O, enroll na. Yung mga nagdi-DIY dyan sa Luzon. Ang buha ka ng inay nyo, aral naman din. Ano pa? CEU, University of Baguio, Lyceum, EYAC, and so on and so forth. Comment na lang, no? Para makapag-aral itong mga inayupak na to. Nagigigil ako Sa Visayas, we have Cebu Doctors, SWU, research na lang. Yung Google naman pinagpo-post nyo nga yung mga DIY nyo Gamitin yung social media, huwag lahat sa akin. Tutuktukan kita Okay. Ilang taon bago kami makapasok? Ang dentistry, 6 na taon, ha? 6 years. Kung susunga-sunga ka pa, baka makabot ka 10 years. Tapos ang English mo, we are accepting transferring clients, baka mag 20 years ka pa, ha? Paghandaan mo rin ang pera. Mahirap tong kurso na to. At mahirap din sa bulsa. Hindi agad dentista ka agad. Tongan kita Nalindyang school. Pipiliin mo. Doon na lang. Sa school ko. UE. Nag-UE ka pa ha? Okay. 2 years preparatory. Nung time ko hindi ko alam ngayon. Alam ko iba na Wala nang pre-dent, recta dentistry na. Nung time namin, merong pre-dent. 2 taon. Bago ka makapasok, may entrance exam.
Kaya ako nag-doktor, magmamat eh. Well, marami nagsasabi for formality lang daw. Basta mag-exam, makakapasok naman. The thing is, kung maraming kukuha ng kurso na yon sa school na gusto mo, at ang utak mo hindi naman pampasado, waiting list ka. Ha? Siyempre, yung deserve ang papapasukin. Ayaw din ng mga faculty tumigas. Ayaw din ng sumiba sa tigas ng ulo mo kasi bagsak ka ng bagsak. Ha? Intindihan? Oh, assess yourself din ha kung kaya ba. 128 MB lang kaya ng utak. Yan to. First year. Dalawang sem ha. First sem, second sem. Dito yung mga minor. Filipino, psychology, political science, general, zoology, parang gano'n. Para ka nga bumalik din ng high school, pero mahirap-hirap na. Tapos ilang units yon? Parang nasa 31 units. Gano'n, full load. Second sem, gano'n din. Organic chem, Kalimutan ko na. Doon na tayo sa second year. Sa second year mo, ang natatandaan ko, meron ka ng anaphysio. Ayan na. Anatomy and physiology. Kailangan tapusin mo yan. Ay guys, yung Pilipino pala dyan tinatawag Rizal. Kasi he's our national hero. Kailangan aralin nyo rin yung buhay ni Rizal. Hindi yung dentista kagad. Pukinang ina mo. Anatomy, physiology, second year, second sem. Ano ba? Anaphysio. Botany. Ayan. Botany. Study of plants. Zoology, study of animals eh. Walang DIYology. Pinangina mo yun. Mag-focus ka nga. Wala bang DIYology? Wala. Okay. At saka, eyebrows extensionology? Walang ganun. Ipin nga lang eh. Abnormal ka. Okay, next. Tapos mo na. 2 years, nakadalawang taon ka na. Uy, ang tuition fee nasa 70,000 ha? Isang sem. 70K. More than 70,000. So, do the math. Sa isang sem, 70,000, pamasahe, baon, dormitoryo, compute. Okay? Then, proper ka na. Ang proper, 4 na taon. 4 years. Ito na yung ipinan. Pang dental na to, with medicine. Kasi nga, doktor eh. No? Guys, pag natapos niyo itong kurso na to, Doctor of Dental Medicine. Ba't DMD nakalagay? DMD is the Latin name. Doctoriae Medicinae Dentistry. Naintindihan? Kung English, DDM. Doctor of Dental Medicine. Again. Proper ka na. Bago ka makapag-proper, meron pang exam. Battery exam. Battery exam. Parang entrance exam din bago ka makapag-proper. Kailangan ipasa mo yan. Sa UE. Bubukay. First year, first sem, ang mga subject diyan, Gen Ana, Biochem, Oral Ana, and Histology. Meron pa may minor pa. May mga pa yan, may mga histology, dental history, mga ganon, dental elective. Pero tong 4 na to, kasama na yan sa mga subject ng board exam. 4 agad. First year proper. Kasama na yan. Medical and dental. Good luck ha. Hindi ka papapasahin ng mga yan. Kasi kasama yung board exam subject yan eh. Foundation yan eh. Kaya, ang utak mo 128 MB lang eh. Mag-aral ka. Aral ka na lang. Okay? Second sem. Ito na yung mahirap. Microbiology.
Kinang yan. May microbiology. Hindi ko talaga yung maintindihan. Microbiology. Ano yun? Next. Dental materials. Guys, ito dental materials. Napaka-importante niyan, ha? Kasi, tinuturuan kayo on how to manipulate materials sa dentistry. Yung mga pinagpo-post nyo, mga nagdi-DIY braces, may nakalagay dito, 5 ml etchant, 5 ml acid etchant available used to whitening your teeth. Meron. Kukontent ko. Hoy! Kaya nang gagaliti rin ako eh. Acid etch, pampaputi ng ipin. Ha? Alam nyo, kaya kayo kasi you're giving our patients, no, our prospect patients, false idea, no? Mali ang mga pinagbabalita ninyo eh. Nakakaputi ng ipin ang acid etch. Abnormal ka ba? Ang purpose ng acid etch is removing the smear layer, ha? Para yung smooth surface kumapit yung restoration. Hindi siya used for whitening. Papuputuin kita ng suntok. Pag pinost mo yan, pag may maniwala sa'yo, pumuti nga, no? Nagdisgrasya pa yung pasyente, abnormal. Ano to? First year, second sem, second year, second year, second sem, dito, pag-handlein na kayo ng live patient. Live patient for resto. Pasta. Yan. O, diba? Makakapagpasyente ka na. Pero hindi ka magpapasyente sa labas, ha? Kasi wala ka pa lisensya. Makakapagpasyente ka lang na sa infirmary. Parang OJT. Na? So, yung pinagdaanan mo, second year, fourth year, doon ka pa makakahawak ng pasyente. Na? Third year. Yan, start na. Guys, dito na yung clinical requirements. Na? Binibigyan kayo ng mga requirements para tapusin 10 bunot, 10 pasta, dentures, complete dentures. Kailangan tapusin yun. Pag hindi nyo natapos, balik kayo. I-enroll nyo another. So, dalawa ang clinical subject. Isang CDX with quota. O, tinuturo ko na ha. CD with quota. Yung CDX without quota. Ibig sabihin, kailangan matapos mo yung requirements. Kung alam mo naman sa sarili mo na hindi mo matatapos, hindi ka mamimit yung quota, mag-enroll ka CDX. Pero kung alam mo matatapos mo, ma-finish mo, masipag ka mamasyente, CD with units. Naintindihan? Naintindihan na. Guys, ang hirap kasi dito sa dentistry, no? Yung mga pasyente kasi kaya nagtatagal, we are paying the patients, no? Kasi student kami, no time namin. So, yung iba, hindi bumabalik. Kasi may mga long procedure in dentistry, like your perio, oral rehab, hindi bumabalik. So, yung iba, yung mga scam na pinapabalik mo, tapos sasabihin sa'yo na, alam ko nakaka-relate yung mga ibang estudyante dito, yung, Dok, wala kaming pamasahe, pabalik, nandito kami sa probinsya, padala ka naman. Yung ganon. Make sure, pagkakatiwalaan nyo din yung pasyente. Ha? Kaya, para balikan ka. Para matapos mo yung clinical requirements. Naintindihan? Naintindihan na. So, dito, meron ka na rin surgery. B, makakapagbunot ka na ng ipin. Oo, makakapagbunot ka na. O, dyan na yon. Hindi lang braces. Surgery din. Ayaw mo pa nun? Third year, dun yon. Fourth year, puro mga special class na. Mga SS. Babalikan nyo na lahat. Yung oral surgery SS, prosto SS, resto SS, yan na. Pero madami kang time para sa clinic. Kasi kailangan mo matapos yung clinic requirements eh. Naintindihan? Naintindihan, ha? Third year, fourth year, nandiyan na lahat yung mga pang-clip dental. And dito rin sa second year. Kasama dyan yung pan-dental. Sa second year, kasama na din dyan yung mga gastos. Like you have to buy micromotor, high speed, mga ganon.
Ha, yung mga equipments, dental equipments. Kaya wag, talino ka nga. Ay, wala ka nang utak. Tapos wala ka pang pera. Tuition fee pa, 70,000. UP ako, Dok. Kapal mo. Kung kanangina mo. Pag-aaralin ka ng gobyerno, galing ka sa pagdi-DIY, baka saksakin kita sa leeg. Game. Guys, sa 4th year, dyan na kayo mag-hospital dentistry. Duty kayo sa hospital. Doktor nga eh. Doktor nga, tungkol. Doctor of Dental Medicine. Abnormal. Game. Pagkatapos niyan, doktor na kami. Graduation. Graduation. Guys, doktor na kayo. After the graduation, pwede na kayo ang tawaging doktor. Dr. DIY. Hello, kamusta? Pero you are not licensed to practice. Kasi meron pang board exam. Board exam. Mag-a-apply na kayo sa PRC kasama ng mga graduation pic nyo at yung mga grades ninyo, ipapasa nyo doon para makakuha kayo ng board exam. Naiintindihan? Malapit na. Ngayon, pag naipasa, okay. Lusot. Paano pag hindi? 3 take. 1, di ka pa rin nakapasa. 2, di ka pa rin nakapasa. 3, hindi pa rin. Refresher. Aral ka ulit 6 months. So, ang board exam, ginaganap lang 2 beses sa 1 taon. No? Pag nag-refresher ka pa, madidelay ka. Mga 2 taon ka mag-aaral. Good luck, ha? Okay. Nakapasa. Hindi, natsambahan ko eh. Naka 15 take. Putang ina. Naka 15 take ako, nakapasa. Ano na gagawin ko? Oath taking. Manunumpa ka na. Okay nang ina mo. No? Kailangan umattend ka. Pag hindi ka naka-attend, Dok, may lagnat eh. Kasi, go na ako sa DIY eh. Nagkakabit na ako eh. Busy na ako. Gusto ko na kumita. Bago mo makuha ang lisensya mo, mag-oath taking ka sa PRC. Sarap na magbibigay ng lisensya. Ako po, si ganyan ay nanunumpa, na ganun. Hoy, huwag nyo na tama ako, na mali ang ginagawa ko, na in-expose ko kayo, Sa Code of Ethics ng Dentistry, meron kaming duty to the community. Eto. Dental Code of Ethics. Babasahin ko sa'yo. Taas mo nga yan. Boba ka. Primary duty. The dentist's primary duty of serving the public is accomplished by giving his professional service to the best of his capabilities and to conduct himself in such a manner as to hold his profession in high esteem. High esteem. With honor. Huwag niyong kinikengkoy ang dentistry. Huwag niyong kinikengkoy. Kayo mga nagdi-DIY, kaming mga binibigyan na sinisira niyo ang dentistry. Sinisira niyo talaga. Aralin niyo to lahat para maramdaman niyo kung anong nararamdaman namin, bakit kami galit sa mga pinagagawa ninyo. Hindi to personalan. Kung may anak kang pinapagatas, nanay, tatay mo, magulang mo may sakit, hindi yon, labas na kami doon. Ang galit lang kami sa ginagawa ninyo. Nag-aral kami na sobrang ganito, napagod, umiyak, dugo, pawis. Tapos, pares tayong trabaho. Hindi kami makakapayag. Hindi kami makakapayag. Kumahan pa na ng abogado mo. Dahil i-expose ko talaga kayo. Magsama-sama kayo, pag-bullying ko pa kayo.